masyado tayo na-focus sa national, sa mga bagay na to. Hindi natin nalalaman na maraming elemento na pala nalipat yung ganitong function sa local government. Lalong-lalo na ngayon, medyo pero we had the Mandanas-Garcia ruling a few years ago. Yung consequence ng decision ng Supreme Court na yon ay palakihin pa yung budget na nakalaan sa local governments. Kaya ang direction ngayon ng national government ay i-identify yung mga iba pang function na pwedeng ilipat sa local government. So talagang lumalaki yung role ng local government sa pagbibigay ng batayang serbisyo para sa mga mamamayan. So doon papasok yung participatory governance. Napakalino nung pagkapaliwanag niyo po, Professor Magno, pero simplihan pa natin, no? Gagawa ko siya ng example na sana makarelate yung mga troll kasi marami nang to-troll ngayon, no? So kunwari itong isang troll, no? Ano bang pangalan nito? Kunwari pangalan niya, wag natin lagyan na Satanas. Okay. Kunwari may isang troll dito ang pangalan niya, Satanas. Oh, okay? So, bayaran siya. So, ginagawa niya, nasa call center siya, nasa harap ng computer. Oh, nag-i-interview naman yung si Isguera kay Professor Magno. So, ito yung talking points na binigay sa amin. Ayan, yayariin namin yan. Sige. Oh, ang mga comments dito kasi, tumakbo na lang kayo sa susunod na eleksyon. Huwag kayo puro paninira. O, sabi ng isa, taga Quezon City ka pero inabot po ang CF ng Davao. Attack-dog ba kayo ng gobyerno? Parang baliktad, no? Yung script niya mali, ah. Anyway, sabi mo nga sa kanila, bago pa ako mag-DOF, tinignan ko actually lahat ng LGUs. May libro ko dyan. Ginawa ko sa UNDP. Pwede rin nilang i-download para makita nila. You're asking too much. Pasensya na po. Pag troll kasi hindi kailangan yan. No? Hindi dapat nagbabasa, no? Ito lang. Ituloy ko lang example. No? Nilalatag ko, no? May patutunguhan po ito example. No? Kunwari, etong isang troll na nanonood ngayon, ang pangalan niya Satanas. No? Kumikita siya kunwari ng 35 to 40,000 dahil nagtatrabaho siya kunwari sa isang call center pero kasama sa trabaho niya yung bang troll na mga ganitong programa. So may talking points, no? Puro kayo talunan, puro kayo paninira kasi mga NPA kayo. Ngayon, kunwari, etong si Satanas, it happens na kunwari single mom siya or single dad. Meron siyang anak pero kailangan niyang pumasok pero wala naman talagang consistently na mag-aalaga sa anak niya kasi yung kamag-anak niya, pinapakiusapan lang niya, tapos siguro kapitbahay, nagmamagad ng loob na bandayin yung anak niya. Ang kailangan niya, daycare. Kaso wala siyang makitang daycare sa kanyang lugar dahil siguro hindi naiisip ng kanilang mga local leaders. Pwede ba siya mag-engage dito sa binabanggit niya na participatory budgeting na sabihin niya, kakatok siya rin sa pintuan ng local council. Ako po si Juan de la Cruz, although aka Satanas bilang troll, pwede ba ako mag-demand sa inyo ng daycare kasi kailangan ko to at hindi lang po ako. Maraming mga kapitbahay ako na talagang kailangan ng ganyan. Pwede ba mag-work 'yon? Yes. Kasi kasama sa mandate ng ating mga barangay ang pagpo-provide ng daycare services, no? Kasama pa doon yung pagpo-provide ng nutritional support sa ating mga anak. So kung ikaw ay single parent na magtatrabaho, responsibilidad ng barangay natin na makapag-provide ng daycare center. At tama. So kailangan nating mag-engage at kailangan nating mag-demand dahil dapat nag-allocate ng budget yung local government natin para dyan. So kasama yan sa mandate. At yun ang tinatawag nating participatory governance. Ayun, no? So sana ma-realize yung mga trolls, no? Habang kumikita kayo dito, at least mag-demanding kayo sa mga local officials nyo. Hindi naman kailangan taga Davao kayo, taga Quezon City, no? So kunwari yung troll naman, hindi naman si Satanas, sino pa bang si Baal? Demon din yan, no? B-A-A-L. Baal naman ang pangalan niya. So kunwari kailangan niya ng kulang yung pantuition niya, so gusto niya ipapasok yung kanyang anak sa public school system pero kulang yung classroom, siksikan sila, kunwari umaabot ng 50 to 60 per class and feeling niya nagsasuffer yung edukasyon ng kanyang anak. Pwede rin ba siya mag-demand, let's say sa local council, ayusin niyo naman yung mga classrooms dito. Galing tayo sa pandemic, nakita natin yung mga limitations. Pwede rin ba niyang gawin yun? Kumaga, personally pupunta siya and actually demand something doon sa local officials. Oo. Pwede po yun. Lalo na ngayon kung titingnan natin tong statement of receipt and expenditure na mapapansin nyo. Bawasan natin ng kalahati yung confidential fund. Kahit kalahati niyan ilagay natin sa edukasyon. Ilang classroom yung maaaring i-produce niyan. So pwede mong dalhin yan, dokumento na yan at sabihin na
pwede ba sa susunod i-prioritize natin ng edukasyon at magpagawa tayo ng karagdagang classroom para hindi shifting yung mga anak natin, no? Na pumapasok ng alas 6 ng umaga, uuwi ng alauna yung first set, tapos meron namang second set na 2 o'clock hanggang gabi. Tapos yung mga teachers natin, overtime lahat. Pwede po yan. Actually, Christian, may magandang kwento yung isang sinubaybayan ko rin to. May isang community organization sa Abra. Yung tawag sa kanila, Concerned Citizens of Abra for Good Government. CCAGG. Nagsimula yung kwento nila nung panahon pa ni President Ramos, I think. Kasi pinangakuan sila ni President Ramos ng tulay para mas madaling magbiyahe yung mga taga-Abra. Tatawid to dun sa Abra River ata yun eh. Kaso, nung pinagawa yung tulay, kalahati lang yung nagawa. So, naging bridge to nowhere siya. So, yung mga residente, nagsimulang magtanong kung bakit ganito. Pinangakuan kami ng tulay, kalahati lang yung nagawa. So, ang naging purpose ng organization nila, at yung organization na to ay binubuo ng teachers, mga abogado, doktor, magsasaka, out-of-school youth. Sinimulan nilang mag-monitor ng government projects. No? So literally, kapag may ginagawang kalsada doon sa lugar nila, sinusukat nila kung tama ba yung kapal ng kalsada na ginagawa sa kanila. So minobilize nila yung mga skills ng mga residente to make sure that they receive what they should receive, the quality of service na dapat binibigay ng gobyerno nila, dapat ginagawa para sa kanila yun. So, yun po yung isa sa mga ni-research ko yan kasi naging very inspirational sa akin, no? Tapos na-sustain nila yung organization nila through membership contribution. So, yung organization na to became very, very active in terms of monitoring the projects implemented sa Abra. That's Abra. So magandang halimbawa po yun. In short, yung citizens participation, talaga nagbubunga siya. No? Kasi nga, ang problema ngayon, parang we have to get past that barrier in public discourse. Pasensya na sa mga trolls, ini-English ko. You have to get past that barrier in public discourse for them to understand that when you do this, you're not actually simply criticizing those in power, but you're trying to seek accountability. Kasi sila nandyan, di ba? So, kunwari, nagkapalit, kayo naman yung nandun sa posisyon, di yung mga wala sa posisyon, sila naman yung hihingi na accountability. Tama ba? Oo. Yes. At saka, parang din yan eh. Kumbaga tayo, worker tayo, di ba? Pag sinusweldohan tayo ng employer natin, merong certain level or quality ng trabaho na ine-expect sa atin. So parang sabi mo, katulad ng mga troll. So kung magkano yung bayad per post, so kung binayaran sila ng 8,000, dapat napakaraming TikTok na yung nagawa nila, di ba? It's similar to parehas yan ng relationship ng gobyerno at saka ng residente. Tayo, magbabayad tayo ng tax. Yung tax natin, yung contribution sa pagpapatakbo ng gobyerno. Ngayon, kung nagbayad tayo ng tax sa gobyerno, bayad natin sa kanila yun eh. Tayo nagpapasweldo sa kanila. Kailangan, i-check din natin kung masaya ba tayo sa serbisyo nila sa atin. In this case, tayo yung employer, yung government ng employee natin. So we have to make sure na yung pinabayad natin sa gobyerno, nakukuha natin yung karapat-dapat na katumbas ng binabayad natin. So in some communities, very active sila na singilin ang quality ng gobyerno na sa kanila ay katanggap-tanggap. Sa monitoring niyo, Professor, medyo do you get the sense na mas maraming mulat ngayon sa mga ordinaryong mamamayan? Kasi nga, ang sad part is, minsan nakikita natin ibang kababayan natin, parang inured na sila ron sa idea na, or parang yung kinalyo na, no? Parang inisip nila, wala nang mangyayari dyan eh. Okay na yan. Nakokolekta naman yung basura, miski hindi naman regular, at least bumabalik, no? Parang ganon. Kumbaga, napakababa ng standards na binabagsak na natin. Oo, kaya kailangan natin magbasa-basa at tingnan, ikumpara sa ibang bansa, yung ating bansa, kung, deserving ba tayo ng quality ng serbisyo na binibigay ng bansa natin. Kung titingnan natin, marami nung umalis dito sa Pilipinas at naging ibang bansa kasi sinasabi nila, parehas lang naman yung level ng income tax na kinokolekta sa akin ng gobyerno. Pero halimbawa, sa Canada or sa Australia, yung serbisyo ng gobyerno nila from birth to death. Ibig sabihin, mula pag pinanganak ka, may assistance na binibigay sa iyo yung gobyerno, sisiguraduhin na may magandang quality ng edukasyon kang makukuha,
May universal health service na kapag nagkasakit ka, hindi ka mangungutang sa kapitbahay mo para makapagpunta ka sa ospital. Covered to ng health insurance, yung mga basic na gamot, mabibili mo sa murang halaga. Hanggang sa mamatay ka, mag-retire ka, merong pension system na sasagot sa'yo. Sa Pilipinas, nagbayad ka na ng PhilHealth, kakapiranggot yung cover, manglilimos ka pa sa mga konsehal mo, sa local official, sa mga senador mo para manghingi ng assistance, no? And to think parang halos parehas lang yung porsyento ng tax na binabayad natin every year. So kapag tiningnan mo from that perspective, medyo nakakapanglumo dahil ang laki-laki na ng tax na nawawala sa atin. Pero yung quality ng serbisyo na nakukuha natin ay substandard kumpara sa ibang pamahalaan. So talagang hindi mo may iwasan na mag-migrate yung mga ibang Pilipino sa mga ganitong sitwasyon. Ang kawawa, yung mga taong walang kakayahan mag-migrate. Malulugmok na lang sa corrupt na gobyerno na may walang kwentang pamamahala at bulok na serbisyo. Kaya dapat tayo na naririto ngayon, pilitin natin, we have to make sure na accountable yung gobyerno. So pag nagtatanong tayo, hindi lang dahil naninira tayo, kung hindi dahil nagbayad tayo ng tax, responsibilidad nating singilin ng gobyerno na bigyan tayo ng mas mabuting serbisyo, katapat ng mga taxes na binabayad natin. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto nyo po makibalita, follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam nyo po, malayo po mararating nito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.